Mga kwentong katatakutan at kababalaghan hango sa tunay na karanasan ni Lola Liwayway. Para po sa araw na ito, ako po muna ang magkukwento ng aking karanasan nung ako po ay maliit pa lamang. Noong kami pa'y maliliit, kami ay nakatira sa gitna ng bukid. Noong panahon na yun, wala pa masyadong kabahayan. Bilang na bilang ang mga kapitbahay, malalayong agwat. Kasi meron kaming garden noon na inaalagaan ng aking ama. At pagkatapos, malawak yung lupain na inaalagaan ng aking ama na kanyang ginagarden. Tinataniman namin ng pechay, sibuyas, bawang, at meron din kami maisan at taniman ng tubo. Wala ka halos kalapit na kapitbahay. Ang bahay namin noon ay nakatirik lamang sa gitna ng bukid. At katabi rin namin ang malawak na palayan. Tanda ko pa nung maliit pa kami. Kung aking kwentahin ang taon na yon ay nasa 1975 or 1976. Meron kami mga baluno na ginawa ng aking ama upang igiban para sa pagtitilig ng kanyang mga halaman. Ganun ang buhay namin. At sa tuwing uulan at babaha, yung balon na ginawa ng tatay ko ay tinitigilan yun ng maraming isda. Tandang-tanda ko pa noon nagkaroon ng bagyong napakalakas. Nagbaha ang buong lugar namin. Inabot ng biwang. Ang ginawa ng tatay ko, kami ay nilikas sa lugar na yun. At inilipat kami sa bahay ng aming lola. Dahil maliit pa kami, doon muna kami iniwan sa bahay ng aking lola na mataas na makalitan lugar na hindi naabot ng baha. Pagkatapos noon, doon na kami natulog ng gabi na yun. Na first time pa lang namin natulog sa bahay na yun na may second floor. Doon kami pumesto sa itaas ng bahay na walang natutulog. At hindi talaga tinutulugan kasi ang nakatira lang doon ang aking lola at ang aking lolo. Walang nakatira sa taas ng bahay nila. Kaya doon muna kami nila na aking ama. At di nga nung gabi na kami ay nakatulog na. Tapos nagising ako na parang may lumalakad sa bubong. Tumingin ako sa bubong. Nakita ko na lumulubog yung zero na parang may malaking pusa na naglalakad. Lumulubog ang bawat hapang pusa ay bumabakat halos yung kanyang paa doon sa bubungan ng aming bahay. Maliit pa kami noon, siguro nasa 5 taon pa lang kami, kaya natakot ako. Tinawag ko aming tatay. Tay, may naglalakad sa malaking pusa sa bubungan. Alam nyo ba nung panahon na yun ay uso pa yung mga lumalabas na mga asuma? Tapos yung mga tinatawag na yung tik-tik. Usong-uso yun sa mga nanay na buntis na binabantayan ng mga tik-tik kung tawagin nila nung araw. Pag nagkukwentuhan ng mga matanda, narinig ko. Pag daw ang tik-tik ay ang dinig mo ay nasa ibaba, ang aswang daw ay nasa taas. Pero pag daw ang tik-tik ay narinig mo na parang lumilipad at ang kanyang boses ay nanggagaling sa itaas,
Ang aswang daw ay nasa ibaba. Kinikilabutan kami habang nagkukwentuhan ng mga matatanda. Kasabi pa noon, meron ako isang barkada na may karanasan na doon sa bahay nila. Sabi niya nakakita rin siya ng ulo ng kabayo na kumakain sa bigasan. Lalo akong natakot sa kinuwento ng aking mga kalaro. Tapos, nung gabi yun, hindi na ako makatulog dahil takot na ako. Ang ginawa ko, doon ako humiga sa katabi ng aking kapatid. Bali, ang higaan namin ay nasa ibabaw ng hagdanan. Parang nakahang lang yung papag sa ibabaw ng hagdanan. Tapos sa takot ko dahil sa mga narinig ng mga kwento ng matanda at mga kalaro ko, parang hindi ako makatulog ng gabi na yun. Isip ako ng isip sa mga pinagkukwento nila. Maya-maya, paglinga ko sa aking ulunan, nakita ko ang isang putol na kamay. Kitang-kita ko talaga at balbon na balbon ang kanyang kamay, mahaba ang kuko. Pagkatapos nung makita ko siya, hindi ako nakakilos. Ang katawan ko ay parang hindi makakilos. Ang ginawa ko, pinikit ko lang ang aking mga mata. Naramdaman ko kumilos ang aking kapatid at kinuha yung unan at nag-unan. Tinamaan yung putol na kamay at nalaglag sa hagdanan. Doon na ako kumilos at agad-agad kong kinuha yung kubot ng aking kapatid at nagtalakbo ako. At ako'y pawis na gabi yun. Grabe, sobrang takot ko. Yung pala, sa bahay ng lola ko na yun, talaga palang may nagpaparamdam to. Talaga palang mayroon pa lumalabas. At minsan ang mga gamit gumagalaw kahit walang tao. Yan ang naranasan sa susunod ko ikukwento. Maraming salamat at abangan nyo ang pangalawang kwento tungkol sa bahay ng aking lola na yan. Na talaga marami daw nakakatakot na pangyayari. Abangan nyo po sa susunod na aking kwento. Maraming salamat. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe. Para like kayo updated sa mga bago nating video na i-upload. Maraming salamat po sa inyo lahat.